Have a good and blessed day sa lahat ng ating mga taga-subaybay at sumusunod. Uli, ito ang inyong lingkod, Brad James Consensino, at ngayon mga kapatid ay panahon na rin para sasagot tayo sa mga tanong, no? Sa mga kapatid natin na galing sa kaibayo natin pananampalataya. Sasagutin natin ang mga comment nila, pero pipili lang ako ng isa tapos gagawa na naman ako ng another video sa susunod na naman ng mga tanong. Actually, nililista-lista ko na yan lahat. Sa ngayon mga kapatid, bumabanat ako ng recording, bumabanat ako ng mga pag-iipon ng videos kasi siguro when I am going to transfer kasi lilipat ako ng tirahan. Kapag nilipat ako, baka mahina ang signal, I don't know, o hindi gaano ganitong ka-close, o baka masyadong disturbing sa katabi kong mga bahay. We don't know, no? Kaya bumabanat ako ngayon sa ating YouTube channel, no? Hindi po tayo live, no? Recorded lang to siya. So hindi po tayo yung sa particular na araw. Like for example, I will upload a video sa what we call this. Mag-upload ako ng video March 16, pero ni-record ko na yan March 5, no? Malayo yan, no? Nakaipon na yan sila lahat, no? Minsan kapag nauubos na yung mga video dahil may mga mission ako sa labas, kaya yan din ang dahilan kung bakit hindi ako nakakapag-upload, kasi nauubos na yung mga reserva ko. So, mga kapatid, ito yung tanong na nakita ko sa comment section. Nakakatawa talaga. Hindi naman siya nakakatawa. May punto naman. Pero makikita mo talaga na napakababa ng comprehensive nitong mga tao na ito. Ewan ko kung hanggang saan yung understanding nila when it comes on reading the Bible. Kasi ang alam lang talaga nila, yung kung ano lang lumalabas sa bibig ng kanilang pastor, no? They don't do their own research. Kung ano lang yung sinasabi ng pastor nila, yun lang din ang paniniwalaan nila. Sa amin sa Catholic Church, hindi po ganun mga kapatid. When the church authority, magbababa yan siya ng declaration. Before pa yan nagiging deklarado, hindi po yan basta-basta na lalabas na lang sa bibig ng Santo Papa. Bago pa yan nalabas sa bibig ng Santo Papa, pinagdidebatihan pa yan sa baba ng mga bishops and college of cardinals. Hindi po yan dediretso doon sa taas na hindi pa yan nare-resolba sa ilalim. Ganyan po ang pamamaraan ng simbahan. Hindi po kayong tipon na magsasalita ang Santo Papa at pagkatapos tatanggapin lang natin lahat. Hindi po ganon. Before pa magsasalita ang Santo Papa, before the Pope will make a declaration, galing na yan sa baba. Hinuhubog na yan, tinitignan na yan, ini-investigate na yan, pinagdedebatihan na yan, kini-question na yan, bago pa yan makarating doon sa taas at saka ideklara. Sa born again o kahit mga kaibayo natin pananampalataya, mga iglesia ni Cristo at mga sabadista, baligtad sa kanila. Galing sa taas, punta sa baba. No? Kaya kung yung mga walang alam din ng mga membro nila, nakikinig lang din, yun ang sinabi ng pastor, yun ang din paniniwalaan nila. They don't do their own research. Basta nandun lang yung pagiging panatiko nila, nakikinig lang sila kung ano yung mga lumalabas bibig ng pastor. Kaya para silang mga periko, alam niyo yung periko, sa English, parrot, na nagsasabi good morning kahit gabi na. Kasi yun lang paragi nila naririnig, good morning, good morning, good morning. Yun ang naririnig nila. Kaya ang sinasabi nilang parrot, good morning kahit gabi na. Ito din yung mga protestante. Ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw, tapos hindi nila naintindihan kung ano yung sinasabi nila. Basahin natin mga kapatid ang kanilang comment. Sabi niya dito mga kapatid, representative ang rebulto. Basaha ang Hebreo Kabanata 11, versikulo 1. O sa Tagalog, basahin mo. No, ang Hebreo 11:1. Ano bang mababasa dito sa Hebreo 1:11 mga kapatid? Sabi dito sa Hebreo Kabanata 11 versikulo 1 mga kapatid, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin, at ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. No, so kung mapapansin nyo mga kapatid, kinoment lang niya doon, basahin mo ang Hebreo 11:1.
pero hindi niya in-explain kung ano yung meron doon. Basta basahin mo lang. O ganyan sila, ganyan sila ka-ignorante. Hindi nila ine-explain kung ano yung point ng kanilang pinababasa. Kaya basta sa kanila, basahin mo lang yan. At saka unawain mo sa kung ano yung sarili mong unawa. See? That's how they work. They work, rather. Ganyan silang magtrabaho, ganyan silang mag-isip, ganyan silang magturo. O sige, basahin mo yan. O anong pagkakaintindi mo? So, ikaw naman na may sariling pagkakaintindi sa binabasa mo, at iba sa kanila, iba din dito, iba sa kung ano talaga ang gustong iparating ng passage na yon. Kaya, yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na self-interpretation. At dahil sa self-interpretation, dumadami ang nagtatayo ng mga simbahan at relihiyon. Kasi lahat tayo may sari-sariling mga interpretasyon. Yan na nga ang dahilan kung bakit si Kristo ay nagtayo siya ng simbahan kasi alam niya mangyayari yan. At aakyat siya ng langit. He is the great teacher. Siya ang nagtuturo sa kanyang mga apostoles. Alam niya aakyat na siya sa langit. So ano yung mga pwede niyang iwanan dito sa lupa na siyang magpapatuloy na lahat ng mga turo na tinuturo dati ay magpapatuloy pa rin hanggang ngayon. At sino ang may authority to explain the Bible? It is the church. And the church was given by Jesus Christ for us. At ipinadala niya ang banal na espiritu sa simbahan para ang simbahan ang siyang magpapatuloy sa pagtuturo ng mga katuruan ng ating Panginoong Yesus, at siya ang may authority to interpret the Bible because it is the Catholic Church who made the Bible. So ngayon, sa comment pa lang niya, nakikita mo na yung pagiging ugali ng mga protestante. Sabi niya, ang mga rebulto, representative. O sige, basahin mo ang Hebreo 11:1. Period. O, ngayon, anong explanation niya doon? Wala. Kaya basta gusto lang niya ipabasa niya sa iyo. Pero alam nyo, yung pagbasa ko ng ganon, sa pagbasa ko pa lang sa verse mga kapatid, dahil alam niya na galing ako sa pagiging protestante, sinasabi niya, o basahin mo yan. Ang hindi niya alam, matagal ko na yung binasa. At alam ko kung ano ang gusto niyang iparating doon sa bersikulo na iyon. Kaya ano ang pwede nating maisagot niyan, mga kapatid? Abangan niyo po. Alam niyo mga kapatid, ang gusto lang niyang iparating doon, gaya ng sinabi doon, ang pananampalataya ay ang magbibigay sa atin ng katiyakan sa mga bagay na ating hinihintay. Pangalawa, ito rin ang ginagamit upang mapatunayan ang mga hindi nakikita. So ano bang point niya doon? Nabasang-basa ko na yung kanyang estilo, kung anong gusto niyang iparating sa atin. Although hindi niya in-explain doon sa comment niya, sinabi lang niyang basahin niyo. So, pero ako bilang isang dating protestante, alam na alam ko kung ano ang gusto niyang iparating doon. Ang gusto niyang iparating doon is yung word na faith. At yung word na nagpapatunay na hindi sa mga hindi nakikita. So, ang iyong pananampalataya ang siyang magpapatunay sa mga bagay na hindi nakikita. So, anong gusto niya iparating? Ibig sabihin, hindi na natin kailangan ng mga nakikita. Kailangan lamang natin ng pananampalataya para mapatunayan yung mga hindi nakikita. So, ibig sabihin, all we need to have is our faith. Wala na yung mga rebulto na yan. Hindi na kailangan yung mga nakikita. Ang kailangan lang dyan pananampalataya, sapagkat sa ating pananampalataya ay napapatunayan ang mga hindi nakikita. O yan. Diba? Basang-basa ko yung interpretation mo, Brad. Huwag mo kaming gawing tanga. Ang mga Katoliko ngayon ay matalino. Hindi na kagaya dati na mga Katoliko binubula-bula nyo lang sa sariling pinapaikot nyo sa inyong mga kamay. Ngayon, we will not allow that to happen again. Sa panahon na ito, sa ating era, that the Catholic Church, especially the Catholic lay people, will stand against you. Hindi naman kayo kalabanin bilang isang tao sapagkat tayo isang
isang tao pa rin, magkakapatid tayo. But when it comes on doctrine and faith, we will not let you allow to deceive our people. Tandaan nyo yan. Mga protestanteng nagmamagaling-magalingan sa Biblia, wala namang comprehension kung magbasa. Ayan. So, tingnan nyo mga kapatid, di ba? Nakita ko kung ano yung ganyang gustong iparating. So, anong pwede nating maisagot yan, mga kapatid? Number one, una, ang sinasabi doon, ang pananampalataya ang siyang magpapatunay sa mga hindi nakikita. Diba? Kung titingnan natin ang Biblia, babasahin natin dito mga kapatid. Juan Kabanata 20, versikulo 29, sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ayan mga kapatid, napakalinaw. Yung pinopoint po doon ay yung tinatawag ng iyong pananampalataya. Like for example, you do not see God. Hindi mo naman nakita ang Diyos. At lalong hindi mo nararamdaman ang Diyos. Hindi mo siya naririnig. But it is because of your faith. You really know that there is God. And you really believe that there is God. Naniniwala ka na may Diyos dahil sa iyong pananampalataya. So, sa pamagitan ng iyong pananampalataya, mga kapatid, napapatunayan ang hindi nakikita. How do you prove that there is God? Di ba, minsan wala tayong naisasagot. We just only tell them or answer them, we just only believe in God. Basta kayo naniniwala lang kami sa Diyos. So, sa pamamagitan ng inyong paniniwala, napapatunayan niyo yung hindi nakikita. May pagka walang alam pala tong tao na to yung Hebreo Kabanata 11 versikulo 1, pinupoint niya doon sa rebulto. Kinakailangan wala na daw rebulto kasi pananampalataya lang. Hindi na natin kailangan ang mga nakikita. Pananampalataya. Kung hindi naman pala natin kailangan ng mga nakikita, tanggilan na lang niyo yung mata niya para wala na talaga siyang makita. 'Di ba? Nakikita niyo, napakababaw ng kanyang interpretasyon. Hindi na daw kailangan ng mga nakikita. Okay, because kinakailangan pananampalataya lang. Hindi na kailangan yung mga representative na yan. Wala na kailangan makita. Ano pang silbi kung bakit ginawa ng Diyos ang mata? Kung hindi naman pala kailangan ng mga nakikita. Wala talaga itong mga alam tong mga tao na to. Kaya basta na lang may nalalabas sa kanilang bibig. Atake ng atake sa Katoliko. Tawa pa ng tawa sa comment. Akala niya kung talagang napakagaling niyang gamit ng Biblia. O ngayon, kung sasabihin doon na sa pamamagitan ng pananampalataya ay napapatunayan ang mga hindi nakikita, which is okay naman, tama naman. Pero hindi ba alam ng taong itong protestante na ito, na sa pamamagitan din ng mga nakikita ay napapatunayan din ang hindi nakikita? Sabi niya, Brad James, parang nakakalito naman yung sinabi mo. Sa pamamagitan ng mga nakikita, napapatunayan din yung mga hindi nakikita. Like for example, how do you prove that there is God? We can only prove God by using the things that are existing. Ano ba kung sa Tagalog sasabihin natin, mapapatunayan natin na may Diyos gamit ang mga bagay na nakikita natin ngayon. Like for example, who made the world? Nakikita nyo ang mundo, may ulap, may puno, may lahat, may buhay. Nakikita nyo ang tao, may mga hayop, lahat. Nakikita nyo may araw, may buwan, may planeta, and all of those are being arranged. Arrange siya, napaka-precise, napakaganda, may design, may art. So, nakikita nyo ang mga bagay na nilikha. So, dahil nakita nyo ang mga bagay na nilikha, nakikita nyo ha, hindi po pananampalataya pinag-uusapan dito. At pinag-uusapan na naman natin dito ay yung mga nakikita. Nakikita nyo yung mga tinatawag na existing. Nakikita nyo ang mga nilikha. So dahil nakita nyo yung nilikha, di ba, minsan napapasok sa isip natin, sino ba ang naglikha nito? Dahil kung may nilikha, may naglikha.
Hindi naman yan kung ano-ano na lang na biglang sumabog, kung ano bang Big Bang Theory na sinasabi nitong mga ateista na ito, biglang sasabog, tapos yun na yun, nagkaroon na ng mga tao. That is impossible. Like for example, wala akong relo dito. Like for example, relo. Bakit ang relo napaka-precise sa kanyang second, minute, and hour? Anong oras na? Anong segundo na? Anong ilang minuto na? See? Anong oras? Ilang oras? So makikita nyo, minsan nga yung relo, meron pa yung mga date, mga petsa nandoon. At every 12 midnight, nag-change yung kanyang date. It is very precise. Napaka-precise and accurate yung relo. Huwag mong sabihin na naging accurate, naging precise ang relo, nagkaroon ng design ang relo, nagkaroon ng arrangement ang relo, nang dahil lang, basta kay nag-arrange lang siya ng sa kanya. Di ba hindi yan, that is really impossible. Dahil merong arrangement, merong design, merong precise, very precise at merong accuracy. Meron talagang isang nilalang na responsable na nagdisenyo ng isang bagay na iyan. Hindi ko na lang sabihin tao for the sake of an argument. Merong nilalang. Huwag mong sabihin kapre yun, tikba lang. Natural, we can only interpret that the being o ang nilalang na nagdisenyo niya, nag-arrange yan, nagtrabaho ng kanyang ng precise and very accurate sa kanyang product is a person who has an intellect and will. Meron siyang talino at meron siyang sariling desisyon, will and intellect. So there must be a person who arranged this, who make this, who designed this or that or so on and so forth. Same as sa mundo. Dahil ang mundo ay napaka-precise and very accurate, very well designed. Ang dagat na iiba sa lupa, ang lupa na iiba sa dagat, iba ang hayop na nasa dagat, iba ang hayop na nasa lupa, iba ang nilalang na nabubuhay sa dagat, iba ang nilalang na nabubuhay sa lupa. Iba ang mga nilalang na nandoon sa himpapawid, iba din ang mga nilalang na nasa ilalim. Why is it so very precise and accurate at dinisenyo talaga siya sa kung ano ang kanyang function? Ang tenga, dinisign para tayo makarinig. Ang ilong, dinisign para tayo makahinga. O di kaya tayo makalanghap ng mga kung ano-ano pang mga malalanghap natin. Ang mata, dinisign para tayo makakita. Ang bibig, dinisign para tayo makapagsalita. Kamay, dinisenyo para tayo makapagtrabaho. Paa, dinisenyo para maglakad. That is art. That is design. Ngayon, sinong may gawa nito? And we can only conclude that the only person that can make this is God. So see, we can prove God by the things, sa mga bagay, by the things that we have already seen. Napapatunayan natin ang hindi nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita. Ang Diyos hindi natin nakikita, pero napatunayan natin na may Diyos sa pamamagitan ng ating mga nakikita. Tapos ngayon, sasabihin lang niya na pananampalataya, hindi na kailangan na nakikita. Iba kasi ang pinupoint ng versikulo na yon. Kasi itong mga protestante, kung ano na lang ang mga argumento ginagamit, dahil wala na sigurong argumento maisip sa ibang utak nila. So, doon mga kapatid, nakikita natin na they are very, napakababa ng kanilang comprehension kung magbasa sila. Basta kay sinabi doon, sige, ang rebulto, representative, talaga? Parang gano'n ba? O sige, basahin mong Hebreo 11:1. Ayun. Kung yung binasa niya, wala lang din. Pagkatapos na yun, pinababasa na sa atin, wala siyang explanation. Gusto niya, we will interpret it on our own. That is not how the Catholic, do. Hindi ganyan pamamaraan ng simbang Katoliko. That is not how it works. So ngayon, mga kapatid,
there are also reasons why we do, or why we make the statue of the saints, mga images of the saints. It is because, number one, before there alam nyo naman, magkaiba ang lingwahe natin. And there are also Catholic missionaries and priests who will travel around the world sharing the words of God, teaching introducing the Christianity to them. No, alam nyo naman, mga pagano, iba mga anito, no, hindi natin alam, no. So how they are going to communicate? Hindi nila naiintindihan. Like for example, ang tawag niyan, you are going to another place, iba ang kanilang kultura, iba ang kanilang tradisyon. How are you going to communicate? Hindi kanila naiintindihan, hindi mo nga rin sila naiintindihan. So, ang ating mga missionaries before, the very most effective way to evangelize is to show them a picture. Pinapakita nila ang isang imahe para mas madali maintindihan. Yung mga bata nga, lalo na yung mga bata, minsan, di ba, yung mga storybook, hindi yan puro letra ang nandoon. Hindi mo naman sasabihin doon sa mga bata na yun, o sige, basahin nyo yan. Tapos, sige, kung anong nasa isip nyo, yun na yun. Hindi naman pwede, ganun, that is not how we teach. Kung talagang may profession kayo sa pagtuturo sa mga bata, at lalo na sa mga, hindi lang sa mga bata, yung mga medyo hindi pa civilized yung kanilang isip, no read and no write, no, maraming mga matanda na gano'n, no read and no write. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, o sige, basahin mo lang yan, yun na yun. Basta kayo may pananampalataya ka na, paniwalaan mo na yan. Mga walang utak tong mga tao na to. Hindi ganyan ang pamamaraan ng simbahan before. So, they are making a way, gumagawa sila ng paraan para makapag-reach out. At dahil hindi sila naintindihan by language and by letters, they use images, gumagamit sila ng imahe para mas maintindihan kung ano yung gusto nilang iparating sa mga tao na yon. Because the Catholic Church is making an effort, gumagawa ng effort ang simbahang Katoliko para ma-evangelize yung mga taong pagano at ma-convert sa Christianity. Hindi kagaya nitong mga Protestante, diyan saka pa sila mag-evangelize kung isa na itong Kristyano. Ang Katoliko hindi ganyan. Nag-i-evangelize sa mga Katoliko doon mismo sa mga pagano. Itong mga Protestante nag-evangelize hindi sa pagano kundi mismo sa kapwa Kristiyano. Nako, kaya nga hindi ako bilib na bilib nitong mga pastor na ito. Hindi ako bilib sa kanila. Kasi wala naman talaga silang mga nagawa. Puro lang sila atake-atake ng simbahan. Wala pa akong nalaman na nagpunta sila doon sa mga pagan places at nag-evangelize at nag-convert into Christianity. The Catholic Church before, aside sa nagko-convert sila, they always conquer the land, no, na maging isang Christian area. So yan yung makikita mga kapatid, no, as long as we just really read the Bible, hindi yung sarili nating interpretasyon, makikita natin ang tunay na mensahe. Kaya yan ang dahilan kapag minsan may nalilituhan tayo, we will always go to the church. Ask to the church. Magtanong kayo sa simbahan. Huwag niyong aku-akuin. Huwag kayo magsari-sarili ninyong interpretasyon because that would be very dangerous sa inyong pananampalataya. So hanggang dito lang tayo mga kapatid. Magbabasa na naman ako ng comment. Mamimili na naman ako doon ng mga comment ng mga napakababaw ng kanilang argumento. Sige na lang, as long as at least may maisasagot tayo. Kasi siguro, pati din sila, they don't know how are they going to have an answer about it. So, gagamitin lang natin ang ating oras para makapagpaunawa sa kanila. Meron talaga ibang Protestante na kahit paano mong pagpapaunawa, basta matigas talaga ulo, wala na tayong magawa dyan. As long as we just only do our job, no, at least ginawa na natin ang ating trabaho sa pagpapaintindi sa kanila, nasa kanila na yan kung tatanggapin nila o hindi. So, ganoon na mga kapatid, no? Please pray for us. Salamat po sa lahat ng inyong suporta at pagsubaybay. Muli ito ang inyong lingkod, Brad James Consensino. At mga kapatid, we will always do this pro Deo and Ecclesia.
for God and for the church. We are one CFD and Tatak CFD with a humble heart. God bless you.